Dalangin. Manaming dakila sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon. Marami pang higing terror. At binigay mo sa akin nawa, Panginoon, sa bakap baguhin ang kanyang kapatuloy naming
O Panginoon, walang mga ito, Panginoon, bawat kable ng Panginoon, mas patuloy, igat na, mas maunawaan namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming nasasalamatan. Ito po ang aming dinadakila. Walang hanggang. Amen. Good morning to each and everyone. Okay, pwede na po tayo maupo sa ating mga narito mga kapatid. At magandang umaga din po sa ating mga kapatiran na nasa iba't ibang lugar sa ating bansa dito sa Batangas City. And also sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, ang mahalaga po ay nagkakasama-sama tayo even in virtual worship. At malilit na bagay lang yung mga problemang technical. Ang pinaka-importante sa lahat, ang ating puso ay nakatuon sa Panginoon, lalo na po ngayon sa ating pagsamba. So, inanyayahan ko po na buksan natin ang ating Biblia sa mga taga-Pilipos or sa English Bible, Philippians chapter 2. Verse 3 up to verse 11. At muli po aking inimbitahan ang bawat isa to stand up for the reverence of reading God's Word. Tayo po muli tumayo para po sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. In Philippians chapter 2 verse 3 to 11, the Bible says, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only on your interests, but also to the interest of others. Your attitude should be the same that of Christ Jesus, who being in the very nature of God, he did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and in every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." May God bless upon the reading of His Word. Okay. Pwede na po tayo maupo, but samahan niyo po ako na manalangin. Ipanalangin po natin ang ating bansa, ipanalangin po natin ang sangkakristyanuhan na nanyanambahan ngayon. Sa oras na ito, nakasama natin sa Espiritu at katotohanan, at ang ating mga kapatid na may mga dala-dala mga panalangin ngayon para sa bawat isa, no? Yung mga kapatid natin na may mga prayer request din na sa abroad at saka dito sa Philippines na pinadala sa atin. And tayo po ay sama-samang manalangin pong umagang ito. Let us all pray. O gracious Lord and our Heavenly Father, we want to praise you and thank you, Lord, for this wonderful day. And we ask you, Father, that your presence to be with us, Lord, in our midst. At ganoon din, Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat din sa iyo, Panginoon, na kami dinala mo
sama-sama dito po sa iyong bahay-sambahan. Lalo na po yung mga kapatid namin na nakasama namin ngayon pong umaga physically. Kahit na nga po, Panginoon, may limitasyon, but then we're able to gather together as you have said, Lord, in your word, and 2 or 3 are gathered in your name, then you are in our midst. And the same way, Lord, amin ding nilalapit ang mga kapatiran namin na nasa kanilang mga tahanan and joining us in worship dito man sa Philippines and abroad. We pray, O Lord, that you Spirit be upon them at kami pagtali-tali mo ang aming pananampalataya, ang aming pag-ibig sa iyo at sa isa't isa. At lagi po na ipaalala mo sa amin ang iyong mga salita ng pagpapakumbaba na siyang daan para po malaman ang kalooban mo sa buhay namin. And not only to look up our interests, but also the interests of others, and to be able to serve you, Lord, as your steward in your kingdom. And we pray, Father, for our government. We pray, Lord, for our leaders na tutulong ka, Panginoon, sa amin. Kahabagan mo at pagyamanin mo po ang iyong biyaya sa aming mga pinuno ng bayan, lalo na nga po sa mga trying times na katulad ng pinagdadaanan namin ngayon ng aming bansa, hindi lang po ng aming bansa kundi ng buong mundo. Lalo po ninyo kaming kahabagan at lalo po ang iyong mga salita maging daan ng pagliligtas sa mga tatawagin mo at tinawag mo alinsunod sa iyong pangalan. And we pray, Father, sa may mga panalangin ng kaligtasan at kalakasan ng kanilang pangangatawan at pagpapagaling mo, pagtangan sa kanilang mga katawan, Lord, na pisikal. Pagalingin mo po sila ng mga kapatid namin ito na iyong inilagay sa aming puso na aming panalangin na sama-sama, Panginoon. And we pray, Father, that you give us also grace, Lord, para po magkaroon ng kalakasan kami to overcome ang mga pinagdadaan ng Panginoon ng bawat isa sa amin. And we pray, Father, even in our message today, guide us, Lord, to help us understand, Lord, your word at maipamuhay namin ito. Ang iyong pagtulong sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang siyang gagabay sa amin upang may sagawa ang iyong ganap at ganap na kalooban, your perfect will toward us, Lord. Salamat po, Ama, sapagkat sa iyo lamang namin ito nilalapit at dinudulog at sa makapangyarang pangalan ng yung bugtong na anak ang aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay aking pong pamamagatan na Jesus, name above all names. From His humiliation to exaltation. And it was recorded sa ating pong binasa na mga talata sa Philippians chapter 2. The longest time in the world to celebrate Christmas. Tayo po yung may pinakamahabang pagse-celebrate ng Kapaskuhan dahil nagsisimula po ito talaga sa buwan ng Bear from September up to December. Kaya po ito magandang panahon na nais nating bahagi ang Panginoong Hesukristo, to share Christ and His person and work. Katulad din po ng ibang buwan, katulad ng Mayo, kapag May, si Jesus maganda rin pong pag-usapan at ipangaral na maging tampok sapagkat pagkabuhan nga ng Mayo, si Jesus ay para pong supporting cast lang. Baga sa isang
nobela o movie, ang Panginoon ay naisasantabi. But He is the main character. And His work, what He has done for us to save us from our sins. Siya po ang pinakatampok sa istorya ng Biblia. Pero ngayon pong bare months, as we start to celebrate the first Advent o yung Kapaskuhan, nalalambungan din po at nahahaluan ang pagse-celebrate ng Kapaskuhan sapagkat si Kristo at si Santa Claus ay pinagsasama. At mas madalas ay mas naririnig pa nga natin ang mga awitin na tungkol kay Santa Claus. Lalo na nga po yung Santa Claus is coming to town. And then when we speak about the manger, and we speak about yung Belen sa Tagalog, napapaghalo din yung bukod sa Belen ay yung Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Okay? So lubha pong nakakalito para sa mga tao, lalo na sa ating mga binabahagi na ng salita ng Diyos, na ang pagse-celebrate po ng Kapaskuhan at ang tunay na mensahe ng Christmas na ito'y si Jesus ay tunay pong lalong nakakalito. Kaya nga po, mga minamahal sa Panginoon, we should know and understand what the Bible says about Christ. Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoong Kristo? Lalo na nga po sa ating topic for today, nasusulat na Panginoong Jesus is, siya po ay Diyos na nagkatawan tao. Bagamat po siya ay co-equal with God the Father, pero siya po ay voluntarily, He subordinate Himself to the Father. Okay? He humbled Himself. Nagpakumbaba po siya. And He became obedient to death. He became obedient to God the Father in suffering and in death. So if you believe in the Scriptures, and if you believe what the Bible says about Christ, of His life, of His work, and His whole life, kahit nga po yung ating buong buhay, ilaan natin sa pag-aaral at pagpapaliwanag at pagsulat ng tungkol kay Jesus, it would not be enough. It would not be enough that our whole life is truly be devoted to explaining and writings about Christ. Hindi pa rin po magiging sapat. Sapagkat po yun ang binabanggit ng banal na kasulatan, that even the word itself cannot contain what Jesus had done and what Jesus has done for us. But everything about Him is written in the Scriptures that we should know. Yung mga bagay na dapat nating malaman at pinaka-importanting maintindihan ay naisulat naman po sa banal na kasulatan. And if you would study His life, everything about Jesus is beyond human explanation. And everything about Him is startling and astonishing and amazing. And everything about Him will fill us with wonder. He is the most magnificent, the most humble, the noblest, the most wonderful person that one could ever not only know about, but have relationship with. And personally, I'm forever grateful and owe every detail of the life of our Lord Jesus Christ. So that becomes the purpose of all Bible study. Ang ating pong layunin, ang nagdadrive po sa atin, ang ating motivation and purpose of all our service, of all this virtual worship or physical worship, and the purpose of our Christian living is about Christ. Pero ang nakakalungkot po mga kapatid sa Panginoon, how sad it is that even in this country, where we are called the only Christian nation in Asia, but many churches today in our country and even all around the world, they have lost its Christ-centeredness. And they replace Christ with man's philosophies.
Marami pong dinagdag ang tao at hindi na po naging Christ-centered, hindi na po naging in Christ alone ang mga mensahe sa mga pulpit at sa mga simbahan natin ngayon, sa panahon natin. But ngayon po tayo mga anak ng Diyos and as His people, let us bring back Christ's glory to His church. And one good reason for that matter is because we are in the last days. And we should understand what Christ had done and what Christ will do today and in the future. And in Philippians chapter 2, this is a good start. Ay, simulan natin. At tunghayan natin ngayon ang ating talatang pag-aaralan po ngayon in Philippians chapter 2. Basahin muna natin yung verse 3 to 8. Katito'y kanina po ay ating ginawang scripture reading. Binabanggit po rito in verse 3, do nothing from selfish ambition or conceit. Okay? But rather in humility, value others or consider others above yourselves. And let each of you look not only to his own interest or ambition, but also to the interest of others. Why? Because in verse 5, have this mind among yourselves. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself but by becoming obedient to the point of death, and even death on a cross. So mula po sa verse 7 and 8, from these two verses, Philippians 2, 7 and 8, you will see Christ's subordination to the Father. Number one, His humility. Nung binanggit po sa verse 7, He emptied Himself. Involuntary subordination to the Father ay ibinaba po niya ang kanyang sarili. He made Himself nothing. And then, another explanation of His subordination to the Father is because He is obedient, perfectly obedient. Perpekto po na siya ay naging masunurin sa ating Diyos Ama. Kahit nga po sa kalagitnaan ng pagdurusa, in verse 8, He became obedient, suffering and in death. Yes, even the death on a cross. Ito po yung mga iba pang mga talata na nagkukumpirma ng suffering and death ng Panginoong Jesucristo. And that His perfect obedience, yung kanyang perpektong pagsunod sa ating Diyos Ama, siya po yung halimbawa natin. He is our ultimate example of obedience to the Father. And He is the only one qualified to be Savior because He perfectly obeyed God the Father. Hindi siya nagkasala. Walang natagpuan ang kasalanan kahit sa kanyang mga labi sapagkat siya ay perpektong Diyos nagkatawang tao. Tingnan niyo po in Hebrews chapter 2 verse 9. Okay, He became obedient to the Father that ushered Him to glory. In Hebrews chapter 2 verse 9, binabanggit po, but we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because He suffered death. Pansinin niyo po yung word na yun na He was crowned now with glory and honor. Why? Because He suffered death. And so that by the grace of God, He might taste death for everyone. Yun po yung dahilan. Kaya po siya ay niluluwalhati ngayon natin ay sapagkat
inoffer niya kanyang sarili para po sa ating ikaliligtas. Hindi lamang po yan dahil yung Hebrews chapter 13 verse 20 and 21. Ito po yung binabanggit ng Biblia sa Hebrews 13, 20 and 21. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, verse 21, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, and then to whom be glory forever and ever. Amen. And in John chapter 10 verse 17, this is what the Bible says about Christ's death. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. So ito po yung voluntary subordination of Christ, because He is co-equal with the Father, but because of emptying Himself. Hindi po yung subordination niya ay katulad ng subordination ng tao sa kapwa-tao. Ang subordination o pagpapailalim ng Panginoong Hesukristo sa Diyos nating Ama, be careful with that word subordination, is because they are co-equal. It doesn't mean si Jesus ay naging inferior sa ating Diyos Ama. But then, siya ay nasa humble state. Kaya siya po ang pinadala at sinugo ng Ama. At siyang nagkatawang tao para po tayo ay maligtas. Okay? So, because of that, because of His suffering and death, because of His perfect obedience to God the Father, now, God ushered Him to glory. Niluluwalhati natin ngayon siya. Okay? At pinararangalan. At ngayon ating itinataas. Kaya po binabanggit sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11 na every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So He's the King of Kings and the Lord of Lords. So ngayon, ano to sa atin? What is this to us? Okay? Ano ito ngayon sa atin? Bago tayo tumunghay doon sa pinakadulo ng talatang ating nag-aaralan, in Philippians 2, 9 to 11. What is this to us, Christians? Remember, kanina binasa po natin yung verse 3 to 5 ng Philippians 2. At binabanggit po sa verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Hayaan nyo ang kaisipang ito'y mapasa inyo, na katulad din ng kaisipan ni Kristo. Ano yung kaisipan ni Kristo na dapat mapasa atin? Ano yung na kay Jesus na kung saan ay ating dapat tutularan at dapat nating maging halimbawa? Ito po yung binabanggit sa verse 3 to 11, na kanina po verse 3 to 5. Balikan natin yung Philippians chapter 2 verse 3 to 5. Tingnan niyo po ninyo yung mga verses na ito na pinapatungkulan. Tungkol na po ito sa atin. Ang biling-bilin po, do nothing out of selfish ambition. Huwag nating gawin ang mga bagay kahit po sa larangan o sa pangalan ng pananampalataya o sa pangalan ng church. Okay? Huwag nating gampanan ang mga tungkulin because we have a selfish interest. Yan po ang bilin ng salita ng Diyos. According to Paul, do nothing from selfish ambition. Huwag nating gawin ang mga paglilingkod dahil meron tayong self-interest o agenda. We also focus, and we should always focus on God's agenda, not our own agenda. Katulad ng Panginoong Jesus, He did not do His own agenda. When He came to earth, for perfect obedience to the Father, yung perfectong pagsunod sa Diyos nating Ama, ay ang kanyang sariling kalooban ay hindi niya sinunod, kundi ang kalooban ng ating Diyos Ama sa langit.
is perfect submission to God the Father. Ganun din tayo. Bilang mga anak ng Diyos, we should do what the Lord has told us to do. And number 2, count others more significant than ourselves. Okay? Or in other words, value others above yourselves. Lalo na sa panahon natin ngayon ng information age. Everybody can be popular in their own rights. Pwedeng maging popular, pwedeng karoon ng selfie or whatever things that make themselves above others. Sino ba yung hindi magugustuhin na siya ay maas at umangat? Pero po ang layunin at ang mensahe po ng salita ng Diyos, ng Biblia, is sa nagpapakumbaba, siya itataas. Yung mga nagmamataas, sila ibinababa. Kaya ang Biblia nagsasabi po, count others more significant than yourselves. Nating ituring na tayo higit kaysa sa iba. And another lesson here in Philippians 2:3-5, in verse 5, number 3, look not to your own interest. Huwag natin tingnan yung ating sarili lang na kapakanan. Sa Tagalog po yung kapakanan. Yung pakay natin. Ano ba ang pakay natin? Ito po yung tinatawag natin prosperity gospel. Mga word of faith na yung pakay niya ang dahilan kaya siya lumapit kay Jesus. Yung layunin, yung gusto niya, yung pakay niya, yung interest niya. Gusto niyang yumaman, gusto niyang sumikat, gusto niyang karoon ng mga material na bagay. Hindi po yun ang pinapatungkulan ng pag sinasabi po nating in Christ alone. And to the glory of God alone. God be all the glory. When we say that, we should mean it from our hearts. So we should not look on our own interest, but interest of others, interest of Christ. Lord, what is your interest? Ano po yung interest mo sa akin? Ang tatanungin natin, Panginoon, ano po yung layunin mo sa buhay ko? Hindi kung ano yung layunin natin gustong mangyari, kaya tayo lumapit sa Panginoon. Marami pong mga dahilan ng tao kaya lumalapit sa Diyos. Pero isa lamang po ang nararapat at tama. Kaya lumapit tayo sa Diyos ay dahil gusto nating yan, pangalan niya. To glorify His name. At matampok si Jesus sa buhay natin. Na si Jesus po ang matanyag sa buhay natin. That we are bearing His name. That without Christ, we are nothing. Diba? Yun lagi natin naririnig. Yung word na Christian, pag inalis mo si Christ, natira na lang ay I-A-N, which means I am nothing. We are nothing, or I am nothing without Christ. Pero meron po namang encouragement sa atin ng Panginoon in 1 Peter chapter 5, verse 5-7. Tingnan po itong mga talatang ito in 1 Peter chapter 5, verse 5-7. Unahin muna natin verse 5. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. Okay? All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ito po yung gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon, na tayo ay magpakumbaba sapagkat binibigyan ng Panginoon Diyos ng biyaya ang nagpapakumbaba. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Huwag po tayo magmamadali. Okay. Marami po ngayon, lalo na mga kabataan, lagi po sa Batanggay nyo, laging dalas-dalas. Okay, dalas-dalas. Gusto agad magtagumpay, gusto agad na magkakas o ng mga material na bagay sa mundong ito. Gusto agad makilala, gusto maging tanyag, gusto
manalo, and whatever hope they have in this world. Pero ang sinasabi ng Biblia is in due time. Okay? In due time. Pagkakalooban niya tayo. Okay? Ang Panginoon ang mag-aangat sa iyo. Maglilift sa iyo. Okay? In proper time. Bibigyan ka ng Panginoon ng kalakasan, ng katagumpayan, lalo na higit po sa buhay natin ng pananampalataya. At kapag laging iniintindi natin kung kailan tayo magtatagumpay, kung kailan sasagutin ng Panginoon ating mga panalangin para sa ating pamilya, para sa iyo, lalo na sa panahon ito, and during these difficult times and trying times, nag-aantay tayo, naghihintay na tayo ng pagtugon ng Panginoon positively in our prayers. Ang bilin ng Diyos in verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sa Tagalog po, mas maintindihan po natin, ilagak ninyo ang inyong mga kabigatan, ang inyong mga alalahanin sa Panginoon at Siya ay nag-iingat sa inyo. Pagkatiwala niyo ang mga alalahanin natin sa Diyos. Okay? Sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa atin. Bago pa lang tayo lumapit sa Panginoon, binanggit ng Biblia na nalaman na niya ang ating mga pangangailangan. And then sinabi ng Panginoong Jesucristo in His promise that ask anything in my name and I will do it. So kung hindi pa po tayo tumatanggap o nakatatanggap ng mga hinihingi natin sa Panginoon, patuloy po tayong magpakumbaba at magpailalim sa kalooban ng Diyos. At ang anong mga alalahanin natin, ay ipasakop natin, pailalim natin sa kalooban ng ating Diyos. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang ating perfect example, ang Panginoong Jesus. Kaya po kung babalikan natin yung ating teksto ngayong, balikan natin ang ating teksto ngayong pong umaga in Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Tingnan niyo po yung pinakadulo ng ating talatang pinag-aaralan. Therefore, okay, verse 9. Philippians 2:9. Therefore. Mula po sa verse 8, kung binasa po natin yung mula 3 to 8 ng Panginoong Jesucristo, ay hindi niya inari na siya ay co-equal with God the Father. He emptied Himself. He take the form of a servant. And being born in the likeness of man and found in human form, He humbled Himself and became obedient to death, even the death of the cross. And then, therefore, alam niyo po yung word na therefore? Ito po marahil ang isa sa pinaka-importanting therefore sa Biblia. Ito na po ang pinakatampok, not to be overstated, po yung pinakamahalagang therefore sa Bible. Why? Because nakita natin dito yung pagbabago ng direksyon na si Kristo ay nagpakumbaba na pinakamababang kalagayan. Ngayon, ngunit, sapagkat gayunpaman o datapwat, therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. Amen. Binigyan siya ng Panginoong Diyos ng pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan. All superlative will be put into Christ's name. Diba sa Tagalog, pag sinabing superlative, pinakatampok na. That at the name of Jesus, ang sa pangalan po ng Panginoong Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue should confess or acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. He's not only
our King. He's not only our judge. He's not only our prophet, but He's our Lord. He's the King of kings and Lord of lords. Jesus, the name above all other names. Siya po ang ating tinatampok ngayong umaga. Siya po ang laging itinatampok natin sa ating mga pagtitipon. Siya po ang laging pinakasikat sa ating mga pangangaral. At siya lamang po ang ating itataas sa araw na ito at sa buong panahon ng ating buhay. Amen? Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y manalangin. Let us bow our heads in prayer. And if you believe about what the Bible says about Christ, kayo po'y nananalig sa Panginoong Jesucristo, sa Kanyang buhay, sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, para po tayo tubusin sa ating mga kasalanan. And truly accepted and truly believe that Christ is not only our King, but Lord of our life. Tayo po'y magpasakop sa Kanya. Tayo po'y magpailalim sa Kanyang pamamahala. Let us come to Him in prayer. Lord, our Lord God, Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Salamat po sa pagsamba na ito ngayon sa iyong pangalan, Panginoon, at sa pangalan ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoong Yesus. Siya po ang pinakatampok ngayon po sa umagang ito at sa buong buhay namin. Ang mga bagay patungkol sa Kanya at lahat ng bagay na ginawa ng Panginoong Yesus, hindi namin kayang sambitlain o sabihin o ilagay sa aming mga salita ang pasasalamat. Ang kamangha-manghang niyang biyaya at ang kanyang kahangahangang pagpapakumbaba. Kami po ay buong buhay naming mamamangha sa kanyang ginawa. At kami, Panginoon, ay nagnanasa na magkaroon ng kaisipan na katulad po ng iyong buktong na anak, katulad po ng Panginoong Yesus. Lord, make us humble. Though our nature are proud, kahit po kami, ang aming pong natural na buhay ay kami mapagmataas. Kailangan ibida namin sarili para kami matanyag. Kailangan namin, Panginoon, na palakasin ang aming loob at ang aming mga self-esteem and confidence so that we feel good about ourselves. But Lord, that's not how you do it. And that's not how the Lord Jesus Christ function. Hindi po yun ang kanyang ginawa. Hindi po ganun ang kanyang pamamaraan. At tulungan mo po kami na maging katulad po ng pag-iisip ng aming Panginoon. And so we are forever grateful and forever be in awe of Him. At kami po ay magdi-devote, Panginoon. We will be devoted and dedicate our time, our life to Jesus Christ, Lord. Nais po namin na mailaan ang buong buhay namin para po makilalang lubos, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Mapaglingkuran po siya. Na sa bawat aming pag-aaral ng iyong pong mga salita, sa bawat pong mga pangangaral, sa bawat pong mga pagtatalakay tungkol po sa buhay namin bilang isang Kristiyano, makita nawa, Panginoon, si Jesus sa buhay po namin. At nawa ang panalangin namin sa bansang ito, at panalangin namin sa maraming pong iglesia ngayon, na maging matatag sa panahon po lang ngayon during this difficult time in our life and difficult time in our history. Lord, that now, more than ever, the church needs the message of Jesus. The church needs Christ-centered worship, Christ-centered relationship, Christ-centered life. And Lord, palitan na po namin ng mga filosofiya at kaalaman at paniniwalang pantao. Filosofiyang inimbento ng tao. Pagkos kami ay tumunghay, balikan ang iyong banal na kasulatan ng Biblia na kung saan nagpapaliwanag, nagpapatutuo, nagpapakita at magpapakilalang lubos
kung sino po ang Panginoong Yesus sa aming buhay at maibalik po ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang iglesia ngayon at magpakailanman. And this is our prayer. By the raising of the hand of thy servant, bestow your blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa ating banal na hapag or Lord's Tabor. And it's also always privilege to be part of our Lord's Supper or Lord's Table, na isang ordinance na binigay ng Panginoong Yesus sa kanyang iglesia. As we partake the bread and the wine, as you humble ourselves today, so that we'll be rightful to receive these elements of the bread and wine. Tawagin po natin ating dalawang men to distribute the bread and the wine. Pero po, nais ko po munang basahin ng mga nakalagay sa banal na kasulatan about this ordinance. Thunder and Joshua. For I received from the Lord what I also pass on to you, that the Lord Jesus, the night that he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, after supper, he took the cup, and saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." And let us all pray. Okay. Heavenly Father, Lord God, we are so thankful and privileged to be part of this fellowship, na maging kabahagi kami sa iyong Panginoong pamilya, sa pamilya ng Diyos. At na ang aming Panginoong Yesus ay nagpapaalala sa amin ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para po kami tubusin sa aming mga kasalanan. At ang kanyang katawan na siyang nabayubay sa krus ang siyang naging simbolo po nitong tinapay na kung saan amin pong tatanggapin. At ang dugo po na natigis sa krus ng Kalbaryo na kung saan nakapambuhos at nakapaghugas na aming mga kasalanan, ang siyang nagsisimbolo po nitong aming tatanggapin na ito na nasaro. At sa kanya pong pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, naalala po namin ang kanyang kamatayan at patuloy pong manariwa ito sa aming mga puso at diwa ang kanya pong presensya hanggang po sa kanyang muling pagbabalik. Lord, nawa po, linisin mo po kami, ibuturan na aming puso, makita mong may kahambugan, may kapagmamataas. Panginoon, kami ay yung patatawarin upang sa gayon maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga elementong ito. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng anak aming Panginoong Yesus. Amen.
Sabay-sabay po natin na kanin ng tinapay. At uminom po sa saro. Hayaan nyo rin po na ito po yung pagkakataon na makapagpasalamat po ako in behalf of Christ Stewards Fellowship sa ating pong mga kapatiran dito man sa Pilipinas at sa abroad na patuloy po na sumusuporta sa pananalangin at pagkakaloob po sa ating pong iglesia. Alam po natin ngayon ang kinakaharap na hamon ng ating bansa at ng ating buong mundo dito po sa pandemya. Pero hindi po kayo kahit kailan bumitaw sa pananalangin at pakikisa sa ating gawain. At ako po from the bottom of my heart want to thank you and want to appreciate you. Gusto ko po kayong pasalamatan sa patuloy po ninyong pagtatapat po sa pagkakaloob para po ang ating iglesia ay makapagpatuloy sa paglilingkod at serbisyo na kung saan tayo po ay nakikita na po nasasaksihan ng mga kapatid natin na dati noon ay kasama natin physically pero sa kalooban ng Diyos ay nasa abroad po sila o nasa ibang lugar ng Philippines pero nakakasama na rin natin ngayon sa ganito pong pamamaraan. At salamat din po sa mga narito, even on our staff, worship team, technical. Alam ko po yung challenge na hinaharap nyo ngayon because we are not used to this. But then, salamat sa Panginoon. Faithfulness and God's faithfulness in our lives, nagpapatuloy po tayo. Amen? At ngayon po sa ating pagkakaloob ay po na manalangin tayo sa ating pagkakaloob. Tawagin natin si Brother Sander to pray for the offering. As a token of our appreciation sa Panginoon. Okay, doon naman po sa ibang nating mga kapatid, let us know, message us on our page. Message nyo po rin kami sa ating FB page or messenger para po malaman po na ninyo, may tanong po kayo kung paano nyo maihahatid ang inyo pong mga kaloob. Tayo po manalangin. Naming dakila sa lahat, marami. Pagkat ikaw tapat, Panginoon, tanging ko. Salamat. Binigay, Panginoon sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ay gabayan niyo po, ingatan niyo, Panginoon. Kapatiran, naririto at nawa ay patuloy maging tapat, magbigay sa iyo. Para, Panginoon, makapagpatuloy at mas palago pang Panginoon. At ang tatanggap ay ginagamit, Panginoon, gastusing sa simbahan, Panginoon, at sa ano pa mang Panginoong expenses sa simbahan. Nawa, Panginoon, ikaw, Panginoon, patuloy na mag-bless sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Balik, pasasalamat, kapuri at karangalan. Okay, at sa ating po naman mga kapatid na narito, ito po ating pagkakataon to be grateful to God, okay? Bagamat tayo layo-layo at hindi na natin magawa yung dating kamayan, but it's okay. At least we are seeing each other and we are able to partake the Lord's table. This is a special time, ano? First time po natin nagawa since the start of the lockdown or quarantine na nagawa natin na magkaroon tayo ng Lord's table ngayong umaga. And I'm so appreciate of what the Lord has done sa buhay po natin. We're able to continue on. Okay, at magpapatuloy po tayo. Okay, so
God bless po. And